Praise. Good morning po. Welcome sa ating second service. Malakas na palakpak po sa Panginoon. Amen. And supposed to be, I will be the one speaking this second service. But God led me to allow our speaker, kaninang first service po, no? May speaker po tayo. And let us prepare our heart. Sabihin mo sa katabi mo, handa mong puso mo. Yan. Ang book note mo, ang ballpen, ang Bible or e-Bible. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, wag mo kong kakausapin. Okay? So fasten your seatbelt. Our speaker for this second service, no? Teka muna. Sino first timer dito? Taas ang kamay. Yung ngayon ka lang na first timer. Wow. Second timer. Third timer. Okay? So, welcome po sa ating mga VIPs ngayong umaga. Amen. And we are lifting up the name of Jesus. We are acknowledging the name of Jesus, no, sa ating kapulungan, no, sa ating kongregasyon. Walang ibang pangalang itinataas, no, sa kalagitnaan natin, kundi ang tanging pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. It's that wonderful, minsan papalakpak para sa ating Panginoong Jesus. Amen. And let us welcome now our speaker for second service. Siya po ay isa sa primary 12 namin ni Pastor Alan. And ang ating pastor sa Jagia, Boso-Boso. Yan. Amen. Lagi po nating natatanda. Ito po ay rin, hinubog ng tadhana. Hinubog ng tadhana. At talagang pinagtibay ng tadhana. At hanggang ngayon, I believe, no, mahalaga kasi talaga sa pag tayo nagpapagamit o pa tayo ay naglilingkod sa Panginoon, matibay ang dibdib, malakas ang loob, kaya tayo pinadadaan sa iba't ibang pagsubok. Amen. Ang pinakamahalaga, hindi ka uurong, hindi ka bibitaw. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang uurong. Yan, huwag kang bibitaw. Amen. So, let us welcome Pastor Patricio Calooy. Salamat po, Pastora Sara. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Patricio Calooy. Calooy, kaayo. Sabi ng mga Bisaya. Pero you know what? Nung simula po ako ay naging born again, hindi na po ako kawawa. Ako po ay pinagpala. Amen. Sa mga hindi nakaintindi, ang Calooy kasi sa Bisaya, kawawa. Noon yun, ngayon hindi na. Amen. So, si Kuya Pat po ay isa sa mga primary ni Pastor Alan at ni Pastora Sara. You can call me Kuya Pat, you can call me Pastor Pat, you can call me brother. Pero wag mo lang akong tatawagin sister. Okay? So, sa umagang ito, I'm very excited, to bring the message of God for all of us. Sino po dito ang may pinagdadaanan? May problema, may pagsubok sa buhay? Taas ang kamay yung walang pinagdadaanan, walang pagsubok sa buhay, walang problema. Ipapanalangin na kita, sana kunin ka na ni Lord. Perpekto ka. So lahat tayo may pinagdadaanan, tama? Lahat tayo may kanya-kanyang problema, sinusuong, sa laban ng buhay, tama, mali. Ang iba natatakot, ang iba nangangamba, pandemic. Tama? O ngayon, ang balita, bumababa na ang bilang ng mga cases. Tama? So, ang pagsusuot daw ng face shield ay hindi na required. Tama? Kaya lang yung iba nangangamba kasi walang face shield, magkakaroon ng face-to-face ang mga estudyante. Nangangamba yung mga magulang, baka ano mangyari sa anak nila, sa mga anak natin.
Tama? Tapos nakikita yung classroom. Nakikita nyo sa FB, kung anong klase yung classroom? Yung mga upuan may hawla. Nakabalot ng plastic. Tama, mali? Sa loob ng school, sa loob ng room, naka-social distancing. Paano pagpasok, naka-social distancing? Paano pag-uwian? Sino itong nag-aaral dati sa elementary school, sa high school? Pag-uwian ba, pagpasukan ba, may social distancing? Kaya nangangamba, natatakot. Yung iba nangangamba sa kinabukasan nila kung meron pa bang kakainin o wala. May pambayad ba sa utang? May pambayad sa mga bayarin? No? Tinanong ko yung isang disciple ko sa buso-buso, o ano mga kinakatakutan nyo? Pastor, si Manny. Ha? Sinong Manny? Maniningil. Ha? Kinakatakutan si si Juna, tsaka si Judith. No? Ayan na, due date na ng bayarin ng tubig, ng kuryente, ng wifi. Tama, mali? Parang siya lang yung nakakaranas ng problema. Salamat sa isang nagtama. Tama, mali? No, lahat tayo may pinagdadaanan. Amen? Yung iba nangangamba. Yung iba natatakot. Yung iba nadi-discourage na. No? Sino dito nadi-discourage ka kasi baka malulugi ang kumpanya. No? Kulang na sa bayarin. Mawawala ng trabaho. Nangangamba. Natatakot. But this morning, the Lord has a message for us. Amen? Sino excited sa mensahe ng Diyos ngayong umaga? Buksan po natin ang ating mga Biblia in Isaiah chapter 41 verse 10. Isaiah chapter 41 verse 10 to 13. It says, "Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand." 11 it says, "See, all your angry enemies lie there, confused and humiliated. Anyone who opposes you will die and come to nothing." 12, "You will look in vain for those who tried to conquer you. Those who attack you will come to nothing." 13, "For I hold you by your right hand. I, the Lord your God, and I say to you, don't be afraid. I am here to help you." Let us pray. Lord, salamat po sa pagbabasa ng iyong salita. Dalangin namin sa umagang ito, Panginoon, nawa ang iyong mga mensahe, ang iyong mga salita, patuloy na bumago ng aming buhay, patuloy bumago ng aming mga kaisipan, at nawa ang iyong salita, Panginoon, patuloy na mag-manifest, mangyari nawa ang iyong mga salita sa aming buhay, Panginoon. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Sabi mo sa katabi mo, do not be afraid. Don't be afraid. Sige, kausapin mo yung katabi mo, kumbinsihin mo, kalabitin mo siya, kausapin mo talaga. Tingnan mo sa mata. Ngipin sa ngipin, ibig sabihin naka-smile ka. Sabihin mo sa kanya, huwag kang matakot. This is the message of the Lord for us today. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Ang sabi ng Diyos, don't be afraid. Amen? Di ba kayo nagtataka? Di ba lang sumagi sa isipan natin, ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin kapag po tayo ay dumadaan sa pagsubok ng buhay? No? Basahin natin ulit yung Bible, yung verse binasa natin. Pabalik naman. Rewind natin ng konti. Simula verse 13. Sabi doon, "For I hold you by your right hand." Okay? Ano daw sabi? Hawak tayo ng Diyos. No? Mamaya, in the end, I will focus on that. I will give emphasis on that. Hawak tayo ng Diyos.
Okay? For I hold you by your right hand. I, the Lord your God, and I say to you, don't be afraid. I am here to help you. Huwag kang matakot, ang sabi ng Diyos. Tutulungan kita. Nandito ako para tulungan kita. Tutulungan kita. It is the Lord who is talking to us right now. Amen. You will look in vain for those who tried to conquer you. Those who attack you will come to nothing. Yung mga atake daw sa atin, ay mawawala ng pag-asa. Mawawala. Yung mga umaatake sa atin, mawawala. Will come to nothing. See, all your angry enemies lie there. Tinan mo yung katabi mo. Hindi yan ang enemy mo, ha? Kakampi mo yan. Ang kayang katabi mo, hindi mo kalaban yan. Amen. Ang kalaban natin, walang iba kundi ang demonyo. Amen. Ang kalaban natin, walang iba kundi si Taning. Kailan si Taning? Sabi ng mga bata, si Santanas. Okay? Siya po ang kalaban natin, ang demonyo. Ano mangyayari sa kalaban? See all your angry enemies lie there confused and humiliated. Confused. Oh, ano nangyayari? Anong ginagawa niya? Bakit yun ginagawa niya? Confused. Confused yun ng demonyo. No? Humiliated. Napapahiya siya ngayon. Sa gagawin ng Diyos sa buhay natin, mapapahiya ang demonyo. Amen. Anyone who opposes you will die. Oh, you don't understand. Kasi kapag naintindihan nyo to, ang lakas ng amen nyo. Anyone who opposes you will die. This virus will die. COVID-19 will die. It will melt down in Jesus' name. Amen. It will die. Ano ibig sabihin itong dalawang verse na to? 12 and 11. Lahat ng pakana ng demonyo, lahat ng plano ng demonyo, lahat ng patibong ng demonyo, laban sa atin ay mawawala, mamamatay, ang demonyo mapapahiya. You know, dalawang beses sinabi, and come to nothing. Mawawala. Ang atake sa atin ng demonyo, walang bisa. Amen? Why? Because ang kasagutan nasa verse 10. Dito tayo ngayon magpo-focus. Himay-himayin natin ang verse 10. Sabi doon, don't be afraid. Sabi mo sa katabi mo ulit, don't be afraid. Okay? Ito po ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Sa panahon po na tayo ay dumadaan sa pagsubok ng buhay, sa panahon po na tayo ay namumroblema, sa panahon po na tayo ay nanganganib, sa panahon po na tayo ay nangangamba, ito po ang ginagawa sa atin ng Diyos. For I am with you. Number one, He is being with us. Kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya sabi ng kanta, actually yung kanta na yun, makikita natin sa Isaiah chapter 43. Kasama natin ang Diyos. Di tayo, ano nga? Matatakot, di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Naalala niyo yung kanta? Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. May step pa yan, oh. Kabsado ni Kuya Joy yun. No? Nasa Isaiah din yun, yung kanta na yun. And you know what? Yung message na He is being with us, nangyari po yun nung si Jesus Christ na ipanganak. Nung ang Birheng Maria ay nagbuntis at naipanganak si Kristo Jesus. Amen? Basahin po natin in Matthew chapter 1 verse 23. Matthew chapter 1 verse 23. Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son and they will call him Emmanuel, which means God is with us. Nung si Jesus Christ ay ipinaglihi ni Maria, ipinagbuntis ng birhen. No?
Ano daw ang tatawagin kay Jesus Christ? Emmanuel. He is with us. Through Jesus Christ, God is with us. So don't be afraid. Because God is with us. Amen? Para talagang hindi nyo naiintindihan ang mensahe ng Diyos. Parang ayaw nyo na. Amen? Actually, nasa ano din yan. It is the tawag dito, completion ng propesiya. Ito ang nangyari talaga sa propesiya. In Isaiah chapter 7 verse 14. All right, then the Lord himself will give you the sign. Look. Ano yung sign? The virgin will conceive a child. She will give birth to a son and will call him Emmanuel, which means God is with us. Amen. Nangyari yung propesiya sa Isaiah. Kaya ngayon tayo kasama natin ang Diyos. Amen? He is being with us. Sinasamahan niya tayo. The very presence of God is in us. Ang presensya ng Diyos ay nasa atin. Nandun tayo mismo sa presensya ng Diyos. He is with us. Amen? Ano po bang meron sa presensya ng Diyos? May idea ba kayo ano bang meron sa presensya ng Diyos? Number 1, sa presensya ng Diyos mayroong protection. Say it with me, protection. No? Nag-uusap si Lord at saka si Satan. Pinag-uusapan nila si Job. Sabi ni Lord kay Satan, "Di mo ba nakita yung anak ko, si Job? Tapat sa akin 'yon." Anong sagot ni Satan? Job chapter 1 verse 10. Okay? Job chapter 1 verse 10. Ang sabi doon, anong nangyari? You have always, si Satan nagsasalita, kausap niya si Lord. Sabi niya, you have always put a wall of protection around him and his home and his property. You have made him prosper in everything he does. Look how rich he is. Anong meron daw sa presensya ng Diyos? Protection. You have always put a wall of protection. Okay? Tayo daw po ay pinoproteksyon na ng Diyos sa pamamagitan ng wall. Meron tayong invisible wall kapag tayo nasa presensya ng Diyos na ang kalaban ay hindi makakapasok. Kaya yung plano, yung pakana, yung patibong ng demonyo, hindi tatalab kasi protektado tayo. Amen? Nung panahon po ni Moses, ang mga Israelita ay nasa desert. Ano ang kanilang protection? Sa umaga, meron silang pillars of clouds. Sa gabi, meron silang pillars of fires. Why? Kasi nasa open ground sila. Kahit anong oras, pwede silang salakayin ng kalaban. But they are protected by God. Amen? Mababasa natin sa Psalms, ang daming kantang nagawa ni David, no? My God is my fortress, my stronghold, my deliverer, my salvation. Amen? There is protection in the presence of God. Sabihin mo, protection. Pinoprotektahan tayo. Amen? Hindi lang tayo, sabi doon, pati ang pamilya natin at pati mga ari-arian natin. Amen? Next, anong meron pa sa presensya ng Diyos? Provision. Amen? Ang Diyos po, sa presensya ng Diyos, mayroong wall. Imagine mo, wall. Okay? Tapos nasa loob tayo. Ano mangyari sa loob? Hindi tayo makalabas. Gutom. Pero hindi. God will provide. There is provision in the presence of God. Amen? Nung ang mga Israelita, nung panahon ni Moises, ay nasa desyerto, nagugutom ang mga Israelita, nagreklamo sila kay Moises. Moises, ano ba? Dinala mo kami dito sa disyerto para gutumin. Buti pa doon sa Ehipto. Kahit kami mga alipin, kumakain kami ng 3 beses sa isang araw, may midnight snacks pa. Si Lord,
nag-provide. Anong pinrovide? Mana. Kinakain ng mga Israelita. Sa panahon natin ngayon, ang mana parang wafer. Parang biskwit. Okay? Nagreklamo na naman. Nagreklamo na naman yung mga Israelita. Moises, sawa na kami sa biskwit. Sawa na kami sa Skyflex. Gusto naman namin ng karne. Nauumay na kami sa biskwit. Reklamador. Sino dito mga reklamador? Ha? Anong ginawa ng Diyos? Ang sabi ng Bible, the east wind blew the quails. Yun daw pong east wind, okay, sino itong magaling sa weather forecast, ano ba ang east wind? Habagat ba yun o amihan? Ang sabi ng Bible, the east wind blew the quails. No? Binuga, inihip ng hangin, kasama ng hangin yung mga pugo. Hindi itlog ng pugo, yung pugo mismo. Okay? At sa sobrang dami, ang sabi ng Bible, sa sobrang dami, lagpas hanggang tent nila. Mga ganyang kataas. Oh, hindi lagpas tao, lagpas tent, lagpas bahay. Ganon kadaming pugo ang pinadala ng Diyos. No? Ano nangyari? Kumain yung mga nareklamo. Kumain sila. Pagkakain, namatay. Oh, sabi ng Bible yun, basahin sa Bible. Sa Exodus, basahin yun, nandun yun. No? Sige itong mga reklamador, mag-ingat ka, papatayin ka ng Diyos. Yung mga reklamador, mag-ingat tayo, huwag tayong magre-reklamo, baka patayin tayo ng Diyos. No? Mahirap na. Hindi ka nga mamamatay sa COVID, mamamatay ka naman, papatayin ka naman ng Diyos, kakareklamo mo. Ha? Kaya walang magre-reklamo, amen? Okay? Sabi ng kasabihan, if there's a vision, there will be provision. Amen? Si Prophet Elijah, pinakain ng uwak. Oh, di ba? God made the provision first before He made mankind. He even okay, ito, tinan niyo to bago nilikha si Eva at Adan, nilikha muna ng Diyos ang mga halaman, ang mga hayop na magiging pagkain ng mga tao. In the presence of God, there is provision. Amen? At nung nagkasala si Eva at Adan, nalaman nila na sila ay hubot-hubad, nahiya sila sa isa't isa. Anong ginawa ng Diyos? The Lord our God provided them clothes. Nagtahi si Lord. Ang ating Diyos nagtahi ng mga dahon at idinamit kila Eva at Adan. There is provision in the presence of God. Ano pa ang meron sa presence of God? Pangatlo, life. There is life in the presence of God. Amen? The presence of God is our right atmosphere. No? Sino ditong mga nag-aaral? Taas ang kamay. Ang favorite subject mo, science and technology. Ang right atmosphere, ang katumbas niyan sa science and technology ay yung tinatawag na natural habitat. Excuse me. Ano ang natural habitat ng isda? Tubig, ang water. Ang sabi ng mga ni Peppa Pig, water. Okay? Tubig, alisin mo ang isda sa tubig, anong mangyayari? Mamamatay. Ilagay mo ang isda sa tubig, mabubuhay. Yun ang kanyang right atmosphere. Okay? Ang halaman, ano ang kanyang right atmosphere? Ano ang kanyang natural habitat? Sa lupa, sa soil. Subukan mo, James, bunutin mo yung mga plantita ni mama mo, anong mangyayari? Mamamatay, pati ikaw, patay ka sa nanay mo. Nagalit agad, Yun ang natural habitat. Itanim mo ang halaman sa lupa, ano mangyayari? Mabubuhay, siyempre. Kasama yung dilig, tsaka alaga, siyempre, di ba? Araw, para mabuhay. Tama? Ang right atmosphere ng tao sa presensya ng Diyos. There is life in the presence of God. Yun ang ating natural habitat, ang presensya ng Diyos.
Amen? Ang ating right atmosphere, ang ating natural habitat, ay sa presensya ng Diyos. Hindi sa kompyuteran, hindi sa tungitan, hindi sa inuman, hindi sa chismisan. Ang sabi ng Facebook, ang mga nanay ay ilaw ng tahanan. Kaya dapat hindi kayo nag-usap sa kalsada para kay mga street lights. Mga lahi ni Marites. The presence of God is our natural habitat. And in that presence, there is life. Nabubuhay tayo. Amen? Mamaya paliwanag ko, along outside the presence of God. So 3 lang po iyon sa maraming benepisyo na makukuha natin kapag tayo nasa loob ng presensya ng Diyos. Ano daw yon? Protection, provision, life. 3 lang iyon sa napakarami. No? Kinuntian ko lang para mabilis tayo. Number 2. Sabi doon sa verse, balikan natin yung verse 10. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. Number 2, He is being our God. It means knowing God. It means knowing Him. No? Kung tutuusin, tinan yung maigi to, ang kausap niya dito, mga Israelita. Itong mga Israelita ay nasakop ng Babylonia at sila po ay na-exile, sila ay dinala sa bansa ng Babylonia at kung saan sa bansang yun sila ay captive, sila ay mga alipin, sila ay mga nakakulong, sila ay persecuted, no? And the word of God is this. The Lord is telling them, do not be discouraged, for I am your God. Mga Israelita to. Lahi ni Adan, ni Abraham, ni Noah. Nagpapakilala siyang muli sa mga Israelita. Hindi ba parang awkward? No? What is the Lord means? God is reminding us that He is our God. Ang Diyos, nire-remind tayo, pinapaalala niya sa atin na siya ang ating Diyos. Na siya ang Diyos, siya ay makapangyarihan. He is in control. He is in control over this crisis. He is in control over this pandemic. He is in control of our lives. Siya po ang nagkokontrol ng lahat. Amen? Ang sabi ng Psalms, chapter 46, verse 10, sabi doon, be still and know that I am God. No? Pinapaalala sa atin ng Diyos na merong Diyos. Sa panahon ng problema, sa panahon ng pagsubok ng buhay natin, pinapaalala sa atin ng Diyos na merong Diyos. Akala lang natin wala, pero meron. Amen? So do not be discouraged. Do not be dismayed. Do not worry. The Lord says, I am your God. Number 3, sabi doon, don't be afraid, I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you. Number 3, He is strengthening us. Tayo po ay Kanyang pinapatibay. Pinapatibay niya tayo. Okay? Our God is an omnipotent God. He is almighty God. He is all-powerful God. That's why He has all the capacity, all the capability, all the ability to strengthen us. Amen? Sabi ng Philippians 4:13, anong sabi? Kabisado niyan, I can do all things through Christ who strengthens me. Okay? So, kung i-apply mo yan sa buhay, ganito dapat ang sinasabi mo. I can face and solve my problem through Christ who strengthens me.
Amen? And while the Lord is strengthening us, He is hardening us. Ano mga Ate Aliana doon sa AMP, yung 4110. Gusto ko lang i-emphasize yung hardening, pinapatibay tayo. Okay? Paano tayo pinapatibay ng Diyos? Sabi doon, do not fear anything, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you. Sa AMP, Amplified Version, ate, sorry. Amplified. So kung makita yung hardens, tayo ay kanyang pinapatibay, tayo ay kanyang pinapatigas. Hardens, yun yung sabi eh. Okay? Nakakita na kayo ng itak? Paano pinapanday ang itak? Paano pinapanday ang bolo? Paano pinapanday ang espada? Paano pinapanday ang asarol? Ano pa? Sabi doon, no, I will strengthen you and harden you to difficulties. Okay? Sino dito ang mga nagdodota, naglolol, nag-ML? Maiintindihan niyo ako. Strength type heroes are hard to kill heroes. Strength type heroes are hard. Kaya nga pang tangke yan eh. Kaya ang tawag sa kanila tank. Hard to kill yan, yung mga strength type. Ang attribute sa dinadagdag mo lagi dyan, puro strength. Strength lang. Tama mali, mga gamers. Isa lang nag-amen. Madami kayo, kilala ko kayo. Okay. Ito yan I will strengthen you and harden you to difficulties. Pag sinabi ng Diyos, pinapalakas niya tayo, pinapatibay niya tayo, hindi ibig sabihin nun, naligtas na tayo sa problema. Ang ibig sabihin nun, pinapatibay niya tayo para harapin ang problema. Yun ang ibig sabihin ng harden you to difficulties. Paano pandayin ang mga bakal na yan para magamit natin sa buhay natin? Pinupukpok yan, pinapabaga. Tapos pinupukpok ng pinupukpok hanggang sa tumalim, hanggang sa tumibay. Para pang taga ng anumang itatagain mo. Ganun din po ang ginagawa sa atin ng Diyos. Pinapadaan niya tayo sa baga, pinupurify niya tayo, pinapadaan niya tayo sa pukpukan, sa problema, sa challenges ng buhay, para tayo tumibay. Hard to kill, hard to beat, unbeatable. Amen? Romans 8:31. Kaya na pa ito, ulit sinasabi ni Ate MJ kanina. Romans 8:31. Yes! What then shall we say in response to this? If God is for us, God is with us, He is our God, then who can be against us? Pastor Alan version, ang bumangga, giba. Bakit kasi? Matibay ka! Pinapatibay ka ng Diyos para harapin ang problema. Hindi para talikuran ng problema. Hindi para takbuhan ng problema. Para harapin mo kasi matibay ka. Ang sabi doon sa 11 and 12, binasa natin kanina, those enemies will die. They will come to nothing. Why? Because God is with us. Matibay tayo. He strengthened us. Amen? Praise God. Hallelujah. The Lord is strengthening us right now. The Lord is moving right now. Pinapatibay tayo. Pinapatibay yung katabi mo. So, tingnan mo yung katabi mo. Tumitibay na yan unti-unti. Paano tumibay? Dadaan sa apoy. Mainit. Masakit. Dadaan sa apoy. Ipupurify tayo eh. No? Para maging purong bakal yon, kailangan dumaan sa apoy para matanggal yung mga bato-bato, mga lupa-lupa, mga dumi-dumi. Para maiwan yung purong bakal. Saka pupukpukin ng maraming beses.
Hindi lang isang beses yung pinapabaga, pagkatapos pukpok baga. Tapos mainit na mainit ka, ilulublob ka sa malamig na tubig. Psst, sabi, may usok, may steam. Na-imagine niya? Ganun po, magpatibay ang Panginoon, papadaanin tayo sa maraming pagsubok, problema, inaalaw ng Diyos yan. Para tayo tumibay. Amen? Pang-apat, sabi doon, 41:10, don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. Help you. Na pang-apat, God is helping us. During our problems and trials, God is helping us. Tinutulungan tayo ng Diyos sa panahon ng problema tayo, nanghangamba tayo. Meron tayong pinagdadaanan, no anumang klaseng problema yan, sakit karamdaman, pera, utang, kahirapan, and the Lord says, I am helping you. Tinutulungan tayo ng Diyos. Just like Peter, nung si Peter ay nandun sa lake, nakita niya si Jesus Christ, naglalakad sa ibabaw ng tubig, natakot yung iba. Sabi ni Jesus Christ, huwag kayong matakot, it is I, sabi ni Jesus Christ. Ako to, huwag kayong matakot. Ang sabi ni Pedro, Lord, kung ikaw talaga yan, hayaan niyo po akong lumapit sa inyo, pumunta sa inyo. And the Lord Jesus Christ said, come. Humakbang si Pedro, naglakad sa ibabaw ng tubig. Nung nakita yung alon, yung hangin, unti-unti siyang lumubog. At sumigaw siya, nakapag-pray siya ng pinakamaikling prayer. Lord, help me! Si Jesus Christ. Imagine niyo nasa malayo si Jesus Christ Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Tumakbo ba siya sa ibabaw ng tubig o nag-elevate siya, lumipad, patakbo kay papunta kay Pedro, palapit kay Pedro para sagipin si Pedro, hinawakan siya sa kamay. Tapos sabay silang naglakad sa ibabaw ng tubig. The Lord will help you. It is God who says, I am helping you. Tutulungan kita, anumang problema yan. Sabihin mo sa akin, tutulungan kita. Kasama mo ko. Ako ang Diyos mo. Palalakasin kita, patitibahin kita, tutulungan kita. Yan ang sabi ng Diyos sa atin. Amen. And last, panghuli. Basahin natin. So, 41 verse 10. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Ang sabi doon, I will hold you up with my victorious right hand. Ito yung time para magbigay ng emphasis dito sa word na to. God is holding us. Ang Diyos po ay hindi lamang tayo tutulungan. Ang Diyos po ay hindi lamang tayo pinapalakas, pinapatibay. Hindi lamang natin siya kasama. Hindi lang siya ang ating Diyos. Yung mismong Diyos, hawak-hawak tayo. I will hold you up. Anong klaseng kamay ang nakahawak? With my victorious right hand. Anong klaseng kamay ang nakahawak? Victorious right hand. Bakit victorious right hand? Meron pong significance yan. Bakit specific sinabi mismo sa Bible, kanang kamay ang nakahawak sa Diyos? Bakit hindi, kanang kamay ang pinanghawak sa atin ng Diyos? Bakit hindi kaliwa? Bakit hindi pa ang pinanghawak? Naisip niyo ba yan? It's very specific. Right hand. Kanan. Okay? But before I reveal the mystery, I want you to take note of this. Anong meron ba sa kamay ng Diyos? Okay? Sa kamay ng Diyos, ang sabi sa AMP version, there is justice, power, victory, and salvation. Ano daw yun? Pakisulat nyo Ano daw yun? Justice, power,
victory, and salvation. Okay? Now, reveal natin yung mystery. Mark chapter 16 verse 19. Mark chapter 16 verse 19. Ano ang meron? Bakit kanang kamay ang pinanghawak? Bakit kanang kamay? Sabi doon, no, after the Lord Jesus has spoken to them, He was taken up into the heaven and He sat at the right hand of God. Jesus Christ is holding us. Si Jesus Christ ang nakahawak sa atin. That's why victorious right hand. Amen? Parang ayaw niyong maniwala. Iyon ang nagsabi ang Bible, hindi ako. Amen? Ano meron ulit sa kamay ng Diyos? Justice, power, victory, and salvation. Anong meron kay Jesus Christ? Justice, power, victory, and salvation. That's why nagkaroon tayo ng justification. Tayo ay napawalang sala sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na dumaloy doon sa cross. It is through Jesus Christ na tayo ay pinatawad sa ating kasalanan. At tayo ay nilinis. Amen? Di ba kayo natutuwa doon? Number 2, power. Through Jesus Christ, we are empowered by God. We have power. Hindi lang natin alam. No? Yung iba alam lang nila, meron silang kili-kili power. But you know what? We have the power. Acts 1:8, ang sabi ni Lord Jesus Christ sa atin. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. You will receive power. And that power, anong sabi? You will be my witnesses to Jerusalem and Judea and Samaria and to the ends of the earth. We have the power to speak the word of God. We have the power to evangelize people. Hindi lang natin alam yun kasi bakit? Binulag tayo ng demonyo. Kasi dati, wala tayo sa presensya ng Diyos, wala tayo sa protection ng Diyos. Hindi natin alam yun. Bulag tayo. Binulag tayo ng demonyo. Ayaw na, itong bagay na to, ayaw ng demonyo na malaman mo. Why? Kasi the moment na mag-pray ka, ang demonyo nawawala ng kapangyarihan. You have power. We have power. Amen? Now, ano ang kailangan gawin? Halaman na natin kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay natin kapag tayo dumadaan sa pagsubok. Ano ngayon ang kailangan natin gawin? We need to trust God. Kailangan natin magtiwala sa Diyos. Amen? Kailangan natin magtiwala. Kailangan nating pagkatiwalaan ang Diyos sa buhay natin. We need to trust His hands, the hands that is holding us. We need to trust His voice. We need to listen to His words. We need to trust His heart. We need to trust His ways. Amen? Kaya nga si Lord, nagpakilala ulit doon sa verse na binasa natin. Diba? Kilala na siya ng mga Israelita eh. Kilala natin merong Diyos. Alam natin merong Diyos. Tama, mali. Kaya lang nakakalimutan natin pag dumadaan na tayo sa pagsubok. Nakakalimutan natin merong Diyos. Tama? Kasi ganito yan. Kaya nagpakilala ulit si Lord. Kaya ni-remind sa atin na merong Diyos. Kaya pinaalala niya sa atin na siya ang ating Diyos. Kasi napaka-importante nung knowing God. Hindi mo kasi pagkakatiwalaan ng isang tao na hindi mo kilala. Tama, mali. No? Pagkakatiwala mo ba yung anak mo sa taong hindi mo kilala? Mali mo ba kung kidnapper yun? Diba? Uso kidnapan ngayon kasi mahal ang kidney, bentahan ng kidney. Pinakamura yata, 50,000. Kaya uso kidnapan. Lalo na yung mga bata, fresh ang kanilang mga laman loob.
No? Hindi mo ipagkakatiwala ang sarili mo, hindi mo ipagkakatiwala ang pamilya mo sa hindi mo kilala. That's why napaka-importante na kilala natin ng Diyos. That's why si Lord nagpapakilala ulit sa atin. That He is our God. Amen? And then ngayon, kilala mo na si Lord. Pwede ka na magtiwala sa Kanya. Tama? Yun lamang kilala mo ang pinagkakatiwalaan mo. Tama, mali. No? Psalms chapter 23. Di ba nga, hinihilingan ko si Kuya Gidi ulit. Kuya Gidi, favorite kita. Ganito po yan kapag tayo nagtitiwala sa Diyos. Okay? Ang sabi po ng verse 13, lagay mo verse 13, 41, verse 13. Ano daw yung pinanghahawak sa atin ng Diyos? Victorious right hand. Okay, kilala na natin kung sinong humahawak sa atin. Sino daw? Si Jesus Christ ang nakahawak sa atin. Verse 13 sabi ito, "For I am the Lord your God who takes hold of your right hand." Saan daw tayo hawak-hawak? Saan tayo hinahawakan ng Diyos? Sa right hand din. Sa kanang kamay din. Okay? This is what happens. Kunyari lang hindi totoo. Ako si Lord. I am the God the Father. Okay? Kunyari lang hindi totoo. Huwag kayong mag-alala. Okay? Hindi ko tototohanin, baka uurin ako. Okay? At ito si Jesus Christ. Kunyari lang din. Okay? Baka sampalin niyo ako eh. Ha? Kunyari lang din ito si Jesus Christ. Right hand. Okay? And then, si Kuya Gidi, ikaw. Okay? Kunyari lang din, ha? Baka totohanin mo. Lugi naman. Guwapings eh. Diba? Right hand, Jesus Christ, holding us, saan daw? Hold of your right hand and says to you, you know, parang ganyan ang eksena. Sabi sa atin ni Lord, do not be afraid. I will help you. I will strengthen you. Imagine nyo? And then Psalms 23, ilagay mo. Ito ang eksena. Kapag tayo hawak-hawak ng Diyos. Psalms 23, it says, "The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He leads me." Pinapangunahan tayo ng Diyos. If we trust God, we will follow Him. But if you don't trust God, you will not follow. Imaginein mo, huminto kang bigla, o huminto ka, hindi ka susunod. Ano mangyayari? Maghihilaan kayo ni Lord. Di ba? Lalo na kapag, ito pa, sige, tatapusin ko yung verse 2 and 3. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me. He guides me. Okay, sunod ka na ulit. He guides, He leads me. He guides me. If you trust God, you will follow Him. Why? Because you know Him. He will strengthen you. He will help you. You follow Him because you trust Him. Amen. Eto na, next verse. Even though I walk through the darkest valley, ang sabi ng ibang verse, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. You know, sabi doon, no? I will fear no evil. Kaya nga si Lord, inaalaw niya na dumaan tayo sa mga madidilim na parte ng buhay natin para tayo patibayin, para tayo tulungan, at para hindi tayo matakot, para malaman natin na siya ay kasama natin, para malaman natin na siya ang Diyos natin,
natutulungan tayo, patitibayin tayo. Kaya lang ang problema, nagiging ganito. Okay, palit kami. Siya si Lord, siya si Jesus Christ, ako ikaw. Para mabilis. Okay, yan. Hawakan mo ko, right hand. Ganun. Yan, okay? Ang problema, ganito ang mga tao. Pag ang tao dumaan na sa valley of shadows of death, dumaan na sa problema, dumaan na sa pagsubok, sakit, karamdaman, sa apoy, no, masakit, mainit, hihinto ka na. Then sasabihin mo, Lord, ayoko na. Lord, ayoko na, masakit, nahihirapan na ako, Lord. Ang mangyayari, magpupumiglas ka ngayon. Ayaw mo na sa Kanya kasi ang akala mo mahirap, ang akala mo masakit. Pero hindi mo na alalaman, kasama mo pa rin si Lord. You know, sino ditong naranasan mong magpumiglas ka nung maliit ka, hawak-hawak ka ng nanay mo, nasa peryaan kayo, nasa sinihan, nasa mall. Hindi ka binibitawan ng nanay mo kasi baka ka mawala. Tama? Pagka nagpumiglas tayo, masakit yan. Masasaktan tayo pag tayo nagpupumiglas sa Diyos. Masasaktan tayo. Pag hindi tayo nagtitiwala, pag hindi tayo sumusunod sa Diyos, masasaktan tayo. At kapag nakawala ka na, mawawala ka. Mawawala ka sa presensya ng Diyos. Aalis ka doon sa wall of protection, aalis ka doon sa provision, aalis ka doon sa life. Ano mangyayari sa iyo? Death. Patay ngayon ang relasyon natin sa Diyos. Patay ngayon ang relasyon natin sa tao. Kaya ang lakas nating mantrash talk, ang lakas nating magmura, ang lakas nating magnakaw, mangupit, gumawa ng kasalanan. Kasi bakit? Patay! Patay ang relasyon sa Diyos. Wala nang takot sa Diyos. Kasi bakit? Wala ka na sa presensya ng Diyos. Ang demonyo aatake ngayon. Maglalagay ng fear, ng doubt. Patibong, lahat plano. Tatalab ngayon sa'yo kasi wala ka na sa wall of protection. Anong nangyari sa'yo? Mapapahamak. Masasaktan. Tapos kapag nasaktan ka na, kembot ka na sa harapan ng cellphone, it really hurts. It is the Word of God. But if you find your way back to God, kagaya po ng prodigal son, the Father is every day waiting for us to receive us, to hug us, to kiss us. Babalik ngayon tayo sa presence ni Lord. There will be protection. In the presence of God, there is rest. In the presence of God, there is forgiveness. There is love. In the presence of God, there is power. There is encouragement. There is help. Ano pa? Read the Bible. Para malaman natin pare-parehas. Amen. Sa dami niyan, maubos oras ko dito, isa-isahin ko yun. Kung anong meron sa presensya ng Diyos. Amen. Hawak ulit. And then aabanti ka. Now I found my way back to God. I know Him already. But this time, I know Him very dear. I know Him very clear. That He is my God. He is with me, strengthening me, helping me. Even though I walk through the darkest part of my life, I will follow. I will trust Him. I will follow Him. Why? Because you know Him already, and you trust Him, and you follow.
Ang sabi po ng Proverbs, sige, diyan ka lang muna kuya, huwag kang aalis ha. Proverbs, chapter 3, verse 5. Trust in the Lord with all your heart. Ano daw? With all your? Trust in the Lord with all your? With all your? Bakit pag nasa kalsada kayo, lalakas ang boses nyo? With all your? Trust in the Lord with all your heart. Di ba kanta ni Gary B yun? Teach me to trust in you with all of my heart. Nalala niyan? And lean not on my own understanding. Di ba? Anong chorus? Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. Ooh. Lean not on your own understanding. Trusting God means hindi ka nagre-rely sa alam mo. Ang nangyari ganito, nagka-problema. Lord, I trust you, Lord. Oh, I place my faith in you, Lord. Marami akong bayarin, Lord. Hoy, yung kumari ko nagpapautang. Naalala mo, meron kang kaibigang Bombay, nagpapautang, nagpapa 5-6. Pag nagtitiwala ka sa Diyos, hindi ka magre-rely sa sarili mong kaalaman. Magre-rely ka sa kaalaman ng Diyos. Sa knowledge from wisdom. Wisdom from God. Ang wisdom po, hindi po yan nabibili sa Lazada, sa Shopee. Wala po yan online. Promise. Hindi ko nakita. Pang matalino yung joke na yun. Okay? Wala na, inan-install ko na. Oh, hindi ko nakita kasi naka-uninstall pala. Wala po yan online. Ang wisdom, hindi mo mabibili sa palengke. No, piso tumpok. Wala. Wisdom comes from God alone. Sa Diyos lang natin makukuha ang wisdom. At ang sabi ng Biblia, one word is enough for a wise man. You heard the word once. If you are wise, you will trust God and follow Him. If you will not trust God and if you will not follow Him, you are not wise. You don't have that wisdom. But if you don't have that wisdom, we can request. Pwede natin i-request kay Lord yun, ipag-pray natin, Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom. Sa panahon po ng problema, sa panahon po ng pagsubok, sa panahon po ng karamdaman, Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom. Si Solomon, yun ang ni-request, binigay ng Lord. At yung hindi hiningi ng Lord, binigay din kay Solomon. Yung hindi hiningi ni Solomon, binigay din ni Lord kay Solomon. Kayamanan, kalusugan, no, nasasakupan, properties, binigay din ni Lord. Why? Kasi hiningi niya wisdom. Amen. If you really trust God and if you are wise, you will listen to His words. And you will follow His words. Nung maliit po si Josh, naalala ko si Josh nung maliit pa. Nasaan ba si Josh? Josh B. Over there. Nung maliit pa si Josh, hindi ko na matandaan kung yun ba ay Christmas party sa church o Christmas party ng LGCS. No, basta natatandaan ko, may hawak din akong patpat noon kasi pukpok palayok ang program. May hawak akong patpat para yung hahampas ay hindi tatama, sasalagin kong ganon. Nalala niyo, di ba, ganon pagpukpok palayok? Si Josh, din, sumali si Josh. Piring, pinaikot, yan. Di maingay. Kaliwa, kanan. Si Pastor Alan sumigaw. Kailan niyo si Pastor Alan? Oo, si Pastor Alan. Sumigaw, Josh! Listen to my voice! Sabi ni Pastor Alan, ako lang pakinggan mo! Sabi ni Pastor Alan. Kaliwa, kanan! Nakilaw na si Pastor Alan, very competitive yun. Laging gustong manalo nun. Okay? O, sunod naman si Josh. Si daddy lang niya, pinapakinggan niya. No?
O konti na lang, abante konti, kanan, kaliwa. Hampas! Nahampas niya yung palawok. Palayok. Nabasag. You want victory? Gusto mo mapagtagumpayan ang problema mo? You trust God and listen to His voice. You trust God and follow God. You trust God and follow His voice. Amen. Ang sabi ni Jesus Christ sa John, I am the good shepherd, and the sheep knows my voice. Hawak ulit. Guide me. Lead me. Lead me, Lord. Take me to the better place. Lord, guide me. Yes, I will follow you. Lord, lead me. Yes, I will follow you. Lord, saan mo ako dadala? Nagsalita si Lord dito. Okay, Lord, dyan po punta ako. Okay, Kuya Gidi, makaupo ka na. Salamat. Kahit may problema, sumunod ka sa Diyos. Amen? Ganito yan. Sabihin ko sa inyo yung sikreto. Naranasan ko kasi. Dumating po sa point ng buhay ko na meron kaming kotse. Yes, meron kaming kotse. Dati. May kotse kami na turingan, wala kaming panggas. Paano kami magse-cell group sa buso-buso? Wala pang church noon, hindi pa church yun. Ano pa lang siya, outreach. Cell group pa lang siya noon. Weekdays. Kailangan namin mag-disciple doon. Kung hindi kami pupunta, paano sila madi-disciple? Punta kami. Kailangan naming pumunta, wala kaming panggas. Nakita ko yung bike ni Andre. Uy. Sinubukan ko mag-bike. Una muna, nag-practice muna ako. Diyan lang muna ako sa may sa may Taytay, sa may bagong palengke. Ayan. Sa Manila East. Yan, pabalik-balik lang ako dyan. Na-boring ako. Ano ba naman yun? Walang challenge. Patag lang. Paikot-ikot lang ako. Nagmalayo ako. Nagtagig ako Lakeshore sa may C6. Patag. Ito, walang challenge. Parang walang nangyayari sa buhay ko. Parang mataba pa rin ako. Malaki pa rin tiyan ko. Sinubukan ko ngayon mag-antipolo. Pambira. Nagkamali ako. Sa tikling ako dumaan. Bantarik pala ng mga ahon dyan. Ang dami kong tukod sa mga nagbabike. Naintindihan niyo ako. No, ang dami kong tukod dyan, hindi lang 10, no? Tapos ang hingal ko, dahil ko pa ang aso. Nagkamali ako eh. Pagbalik ko, hindi na ako doon dumaan. Ang dinaanan ko, dito ako sa may Santa Lucia, nag-Marcos Highway ako, tapos Masinag, ahaw ng Kogyo, doon banayad. Pero ganoon pa rin, kasi hingal pa rin ako. Tapos pabalik, ganoon ulit. Walang panggas, kapos ang budget. Hindi lang halata. Hindi halata sa balbas. I want to follow God. No? Even though may pinagdadaanan ako, kaming pamilya, I want to follow God. No? Ang sabi ni Lord, alika, dito tayo. May pagsubok ka, o sige, mag-win souls and make disciples ka. O mag-consolidate ka. The Word of God is encouraging us. The Word of God is strengthening us. Not to do our will, but to do the will of God. Pinapalakas tayo ng Diyos. Pinapatibay tayo ng Diyos. Hindi para gawin natin. Sabi sa atin ng Lord, don't be afraid. Fear not. Huwag kang matakot. Hindi ako takot. Magmumula ako maghapon. No, it's not that. Fear not. Huwag kang matakot mag-disciple. Huwag kang matakot mag-win souls and mag-consolidate, mag-evangelize. That is the will of God. If you trust Him, if you really trust Him, if you are wise, if you really trust Him and you will follow Him, ikaw dapat ang unang-unang nandito sa corporate prayer. That is the will of God. Ang sabi ng Bible, pray without ceasing. If you really trust God,
You follow Him and you are wise. Nandito ka tuwing linggo, nagsisimba. Umaatin ka ng cell group. Nagte-devotion ka. Kahit walang nakakakita sa'yo, kahit hindi sinasabi ni sa leader, kahit hindi sinasabi ni pastor. Gagawin mo yung tama, hindi yung mali. Kahit may problema. Kahit may pagsubok. James chapter 1. Verse 2, 3, and 4, it says, Dear brothers and sisters, when troubles come your way, consider it opportunity for great joy. Dapat daw po matuwa tayo, magalak tayo kapag mayroong pagsubok sa buhay. Bakit daw? Verse 3, For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Endurance. Ang sabi ng ibang version, perseverance. This is the way God is strengthening us. This is the way God is hardening us. Pinapatibay tayo. Para kahit merong pagsubok, susunod tayo sa Diyos. Kahit na baon tayo sa utang, kahit na baon tayo sa kahirapan, alam natin God will provide. God is with us. For He is our God, that He will help us. Tutulungan niya tayo. No? Ito ang dakilang kasabihan ng Old Testament. Hindi niya tayo pababayaan. No? I will not leave you nor forsake you. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Amen? All we have to do is trust Him. Trust God. Trust His voice. Trust His ways. We need to trust His ways. Why? Kasi minsan si Lord merong mga awkward, merong mga weird na pamamaraan para tayo pasunurin. You are in a relationship. Pero alam mo, ikaw mismo, mali yung relasyon na yan. The Lord says to you, breakin mo yan. It seems weird. Lord, in love ako eh. Lord, in love kami, nagmamahala kami ng dalawa. Bakit ba kami pagbebrekin? It seems weird. Ang awkward. Mali kasi ayaw ng Diyos gawin mo yung mali. That's why we need to trust His ways. Minsan talaga may mga weird na pamamaraan si Lord para tayo disiplinahin, para tayo tulungan, para tayo patibayin. All we have to do is trust His ways. If we trust Him, we will obey Him with all our hearts, with all our mind, with all our strength. Amen? Because we trust Him. Nagtitiwala tayo sa Diyos. Wala pong nagtiwala sa Diyos ang pinabayaan ng Diyos. Wala pong sumunod sa Diyos ang hindi pinagpala ng Diyos. Trust God. Obey Him. Follow Him. Yung pong may mga pinagdadaanan, may problema, may pagsubok sa buhay, sige po, tayo po tayo. Let the Holy Spirit right now, let the Holy Presence of God minister to you right now. Na anuman ang pagsubok na yan, anuman yung bigatin na dala-dala natin, anuman yung problema pinagdadaanan natin, the Lord is telling you right now, I am your God. I will help you. I will strengthen you. I will give you rest. Jesus says, come to me. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan, at bibigyan ko po kayo ng kapahingahan. And I will give you rest. Sabi ni Jesus Christ. Lapit po tayo. Punta po tayo doon sa presensya ng Diyos.
Amen? Kung nililid ka ng Holy Spirit na itaas mo yung kamay mo, taas mo yung kamay mo. Kung nililid ka ng Holy Spirit na pupunta sa harapan, pupunta ka sa harapan. Kung nililid ka ng Holy Spirit na lumuhod ka, lumuhod ka. It is the Holy Spirit that you should follow. It is the Holy Spirit that we should follow. Sabi po ng Zechariah, it is not by might nor by power, but by the Spirit of the living God. Lapit po tayo sa Diyos. Idulog po natin sa Kanya ang ating mga bigatin. Idulog po natin sa Kanya ang ating mga sitwasyon sa buhay. Kausapin mo siya. Remember kanina ang sabi ng Diyos, He is reminding us that He is our God. He is reminding us that we have a relationship with God. That He is our God. He is our God, the Father in heaven, and we are His child. Gusto ng Diyos na kausap tayo. Gusto ng Diyos na nagsusumbong tayo sa Kanya. Just like Peter said, Lord, help me. Sabihin mo kay Lord, ano yung pinagdadaanan mo? Hindi mo na kaya. Sabihin mo sa Kanya, Lord, help me, Lord. You know my situation. Ikaw lamang po nakakaalam, Panginoon, ng sitwasyon ko. Tulungan niyo po ako. Hindi ko na po kaya. Help me, Lord. And sabihin mo sa Kanya, Lord, sa'yo lamang kami nagtitiwala. Yes, O Lord, sa'yo lamang kami nagtitiwala. Ang aming Diyos na buhay na kami ay tutulungan. Kami ay sasamaan at hindi iiwan at hindi pababayaan. We trust you, Lord God. Ang lakas natin ay galing sa Diyos. Pinapatibay na tayo para harapin ang pagsubok, harapin ang problema. Ang salita niya ang ating sandigan. That's why we need to listen to His words. Kaya natin pakinggan ang kanyang mga salita at sundin. Haliin mo itong awitin na ito bilang iyong panalangin. Na tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Na ang lakas natin ay nanggagaling sa Kanya. Na tayo ay sumasandig lamang sa Kanyang mga salita. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ikaw lamang
lahat. Sa kanya lamang tayo nagtitiwala. Nilakas natin sa iyo ng gagaling. Ang salita niya, ang sandigan. For He is our rock, our solid foundation. God is moving right now. Ang Diyos ay kumikilos ngayong mga oras na ito. The powerful hand of God is moving right now. Kumikilos na po ngayon. Sa mga oras na ito, kumikilos na ngayon ang makapangyarihang kamay ng Diyos sa buhay mo. Meron na siyang ginagawa, meron na siyang inuumpisahan gawin sa buhay mo. Yung pinagdadasal mong solusyon sa problema. Yung pinagdadasal mong kagalingan sa karamdaman. Parating na. All we have to do is trust Him. All we have to do is obey Him. All we have to do is listen to His voice. The Holy Spirit is moving right now. He is touching you right now. Touching your life right now. Oh Lord, hallelujah. Oh Holy Spirit, continue to touch the lives of your people right now. Continue to touch the hearts of your children right now. And continue to minister in us. Continue to minister within us. That in your presence we find rest. That in your presence there is provision. There is protection. There is life. Ngayon pa lang, Panginoon, nagpapasalamat na kami, Panginoon, sa ginagawa mo na sa buhay namin. Nagpapasalamat na kami, Panginoon, sa ginagawa mo na sa pamilya namin. Nagpapasalamat na kami ngayon pa lang, Panginoon, sa katugunan ng mga panalangin namin, Lord God. Ngayon pa lang, Panginoon, nagpapasalamat na kami sa katagumpayan ng buhay namin, Lord God. For you are our victory, Jesus Christ. You are our Lord, Jesus Christ. You are our victory. You are our victorious right hand holding us, touching us, helping us, strengthening us. Thank you. Thank you, Lord. This is our prayer. In Jesus' name. Amen and amen and amen. Dako po tayo sa tithes and offering. Opo, kung nasa inyo na po yung sobre ninyo, pero kung wala pa, pwede po tayong kumuha dun sa labas. So ako po si Ate Gelay, one of the disciples ni Ate Pao, and 144 leaders ni Pastora Sara. So meron lang po ako sa inyong short testimony. Ayun, pwede po ba nating ipalabas sa yung Numbers 23 verse 19? Ayan. Sabi dito, God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Ayan po, pinaalala sa akin ni Lord na kapag siya nangangako, palagi niyang tutuparin. Amen po ba? Hindi siya yung katulad ng ex mo na sabi hindi ka iiwanan pero wala na kayo ngayon. No? Hindi siya yung katulad ng kakilala mo na puro salita pero hindi naman ginagawa. Okay? Let us reminded na ang tithes and offering po natin ay para sa Panginoon. At ang bawat promise niya, tutuparin niya po yan. Ako po ngayon, mukha lang po akong bata, pero ako po ngayon ay isang, ALS Instructional Manager. So, nung fourth year high school po ako, sinabi sa akin ni Lord na etong kurso yung kunin ko. So, political science po yung tinapos ko, 2018. Then, eto lang, nagkaroon ako ng, ng desire.
Kasi nasaktan ako sa sinabi ng tatay ko eh. Sabi, nagsasayang daw ako ng panahon. Yun din po yung mali ko. Every time na nag-o-offer ako, hindi po talaga ako nag-a-ask. Hindi ko sinasabi kay Lord kung ano ba yung gusto ko. So that time, yung nasaktan ako, sabi ko, oo nga, nagbibigay ako sa iyo, Lord, pero parang ang mindset ko, okay na yan, ikaw na bahala, Lord. Minsan tayo ganun na parang nasanay na lang. Pero doon po ako nag-start na nagkaroon ako ng desire. Lord, sabi mo sa akin nung college ako, political science yung kunin ko. Ngayon po, hindi ko na alam kung anong plano mo sa buhay ko. So nag-pray po ako noon. Sabi ko, Lord, ano bang next mong sa akin? Ano bang next mong plano sa akin? So every time po na nagta-tithes and offering ako, yun na yung prayer ko. Lord, ano ba yung gusto mo sa ano ba next kong gagawin? So palagi ko po yung pinagpipray. Tapos sabi ko, Lord, pwede ba confirm mo dun sa area manager namin? Marinig ko lang po yung word na yon, mag-go ako. Ibig sabihin, will mo. So medyo naiinip na ako, pero pinagpipray ko pa rin, Lord, ano ba yung gusto mong plano mo sa buhay ko? So yun po, nagmi-meeting kami, nagulat ako, bigla po sinabi sa akin ng area manager namin, Galay, mag-masteral ka. Tapos, grabe po yung kasi specific person yung sinabi ko kay Lord na i-confirm niya kung yun ba yung will niya sa akin. And sa specific person na rin yung nagsabi sa akin na mag-masteral ako. Glory to God po right now. Magtitake po ako ng masteral in ministry, in leadership. Yung school po sa Singapore. Pero through online lang, faithful si Lord. Pag sinabi niya, gagawin niya. Sabi nga, faith without work is dead. So faith without giving is also dead. Naniniwala tayo, hindi ka naman nagbibigay. Faithful si Lord. So dapat bawat Jagians faithful din po tayo. Iba po yung nagbibigay sa nagbibigay ng faithful. Pwede po ba tayong tumayo? Ito po yung gusto ni Lord ngayon. Nang bawat Jagians ay maging faithful sa pagbibigay. I pray po and I also encourage everyone from students, young pro, parents, businessman, or anuman estado ng buhay mo, magbigay ka. Sabi nga ni Ate Mean, hindi lang meron yung dapat nagtatanim. Kahit yung wala ka, pwede kang magtanim. Amen po ba? Kung meron kang piso, ibigay mo yung piso, walang nakakahiya doon. Ang nakakahiya, yung hindi nagbibigay. Amen? I pray na lahat po tayo ay magbigay faithfully. Ngayon, kung hindi mo pa siya napapractice, simulan mo ngayon. Magbigay ka faithful. Kasi si Lord, faithful. Amen po ba? Tara po, let us pray. Lord, we thank you for this day. Maraming salamat, Lord God, for reminding us, Lord, na ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Thank you, Lord God, for reminding us that you are so faithful na lahat ng pangako mo, Lord God, ay tinutupad mo in your perfect timing. Lord, thank you for this calling. Thank you, Lord God, for this privilege. I pray, Lord, ng bawat Jagians, touch the hearts, Lord, of everyone na maging faithful sa pagbibigay. Lord, dahil naniniwala kami na kung ano yung binibigay namin, Lord God, ay ibabalik mo to, Lord, ng siksik, liglig at umaapaw. I pray, Lord God, sa bawat students na nandito, Lord, na matagpuan din nila, Lord, yung pusong nagbibigay. Lord, especially sa young pro, Lord God, na ang blessings na nare-receive namin ay hindi to impress people, but to bring, Lord God, to glorify you. Lord, sa mga businessman, Lord, ikaw ang mangusap, na ikaw ang maging sentro, Lord, ng bawat negosyo na binibigay mo sa amin. Sa mga magulang, sa mga nagtatrabaho, Lord, even sa mga bata, patuloy kang mangusap, Lord God, na makita namin, Lord God, na ang puso mo, Lord God, ikaw dahil ang unang nagbigay, kaya magbibigay din kami, Panginoon. Maraming salamat. Alam ko, Lord, binabago mo ang aming mga puso. Alam ko, Lord, na may gagawin ka sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen and amen.